Everybody say, praise the Lord. Let us open our Bible on Philippians chapter 2, verse 15. Praise the Lord. That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Yes. So, tandaan natin ito at kinakailangan paniwalaan natin that ye may be blameless. Ano ba yung blameless? Walang kapintasan. Huwag nating sabihin imposible ito. Huwag nating sabihin hindi natin ito magawa. Huwag nating sabihin malayo ito mangyari sa buhay natin. Pag ating pinaniwalaan, pag sinabi niya that ye may be blameless, paniwalaan natin yan at gawin natin yan. Dahil may purpose ang Diyos, bakit niya ito inutos sa atin? And harmless. The sons of God. Kapag sinabing the sons of God, para ka na ring anghel na matuwid, na tapat. Para ka na ring citizen of heaven. Pag sinabing sons of God, you are bound to inherit the kingdom of your God. Pag sinabing sons of God, anak ng Diyos, 100% guaranteed na yan na mag-inherit ka sa kingdom of God. At habang nandito tayo sa sanglibutang ito, bilang mga anak ng Diyos, kailangan hindi malipat ang ating kategori sa anak ni Satanas. Alam naman natin ano yung mga anak ng Diyos. Una, he that is born of God sinneth not. Kaya nga blameless. Praise the Lord. Kaya nga harmless. So, yan ay ating paniwalaan, ibigin, gawin, at masaya tayo na gawin natin yan. Without rebuke. Sa buhay ko, since ako dumating dito sa holy place, katakot-takot na rebuke ang aking natanggap. Ibig sabihin yan, hindi nararapat na ako ay manatili na rebukein pa rin. Kailangan pang rebukein. Ibig sabihin yan, rebuke means to correct us. Rebuke to give us so-called para ipaalam na nagkamali tayo. So, rebukein tayo. Para hindi na tayo gagawa uli sa ating mga kamalian para maging without rebuke na tayo. Praise the Lord. Kailangan mangyari yan sa buhay natin without rebuke. Tapos ng rebuke eh. Dumaan na tayo dyan eh. Kasi pag na-rebuke tayo at subject pa rin tayo i-rebuke, ibig sabihin yan, hindi tayo nagbago. Hindi tayo nagsisi sa kamalian natin. Hindi natin tinalikuran ang kamalian natin. Subject ka pa rin na i-rebuke. Ay hindi pwede yun. Kailangan without rebuke na ang buhay mo. Praise the Lord. In the midst of crooked and perverse nation, sa taliwala, sa baliko, o dautan nga kalibutan. Kikinahanglan, mahimo tang blameless, mahimo tang harmless, mahimo tang without rebuke in this perverse and crooked generation. Among whom ye shine as lights in the world. Kailangan tayo yung liliwanag sa sanglibutang ito. Tayo yung ilaw sa sanglibutang ito. Hindi ka maging ilaw kung hindi ka blameless. Hindi ka maging ilaw kung hindi ka maging harmless. Hindi ka maging ilaw kung hindi ka without rebuke. Kailangan lahat yan makomply sa buhay mo para maging ilaw ka. Praise the Lord. Dito sa Biblia, meron ditong ginamit ng Diyos
dahil sa kanilang pagiging tapat, blameless, sa lahat ng mga kautusan ng Diyos. At sila po ay ginamit ng Diyos para manganak ng lingkod ng Diyos, na walang iba si John the Baptist. Ano ang mga magulang ni John the Baptist? Bakit ginamit itong mga magulang na ito? Basahin natin Luke 1:6. Praise the Lord. And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord, blameless. Yes. Zechariah and Elizabeth. Ano sila? Both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord, blameless. So, magawa pala ng tao. Kaya palang gawin ng tao. Magawa din natin yan. Kasi yan ang nararapat para tayo maging ilaw sa sanglibutang ito. Praise the Lord. Naalala ko yung nag-service kami sa Batangas bago pa ako na-assign sa Manila. May nakita ang bata na 7 years old habang nagbibigay ako ng Word of God sa mga tao, maraming tao. Gabi yun. Sabi ng bata sa tita ko, sabi niya na, Auntie, si Brother Chito, may nakita ako sa kanya. Ano yun? Merong parang fluorescent na bilog na ilaw dito sa ibabaw ng kanyang ulo. Kung saan siya maglakad, susunod. Kung anong kilos niya, kung maganyan siya, susunod. Kung maganyan siya, susunod. Hindi umalis yung ilaw. Para daw fluorescent na maliwanag. Na distansya lang konti sa aking ulo. Yan yung tinatawag na hello. That is the sign of God's anointing. Para yan sa lahat. Kasi gusto ng Diyos, tayo lahat liliwanag. Praise the Lord. O yung meron tayong naprihan na isang tao na hopeless na. Sabi sa akin ng asawa, Brad Chit, kahit man lang maghinulsol ang akong bana bago mamatay, idalaan na ako na digtog tambalan, di mo too. Gidalaan ako og pare, di mo too. Gidalaan ako og pastor, di mo too. O nga nang imbitahon pa man ko nimo, di na mo too og kuan. Sige lang, sulayan lang nato, kay sige na lang panugon. Lagi lang daw magsabi na mamamatay na siya. Ayaw ko na mamamatay siya na walang kahandaan. Sige na, puntahan natin dyan sa Maabanda, sa NHA. Punta kami. Pagpasok namin sa gate nila, nakahiga pa siya, walang magtayo kasi nahihilo eh. Tinayo, pumasok sa bahay. Dalawa lang sila, kasama ko, pati si Sister Nening Sausa nandyan. I don't know kung nandyan si Sister Lita at that time. Kapag dalawa lang kami ni Sister Nening ata noon, Sausa. Habang nagbibigay ako ng Word of God, si Mr. and Mrs. Haboniro, dyan sa sofa. Si Mrs. nakatingin sa akin, nakatingala. Si Mr. nakayuko. Hindi mo malaman kung natutulog. Hindi mo malaman kung ano ang kanyang Hindi ko lang pinansin. Kala ko natutulog talaga. Habang nagbibigay ako ng Word of God, Word of God, Word of God, Word of God. Tapos na, pinasisi sila, pinatanggap kay Lord Jesus. Nagtaka ako. Yung sahig, puno ng tubig. Parang tinapunan ng 1/4 na baso ba? Yung palang tao na yon, si Mr. Haboniro na may sakit, habang nakikinig ng Word of God, nakayuko, umiiyak pala. Tinatouch pala ni Lord Jesus ang puso niya. Nung pag-pray sa kanya, yung paralyzed na kasi siya half body Pag-pray sa kanya, yung hindi niya maangat na kamay,
Pag after sa prayer, sabi ko, itaas yung kamay mo. Straight na taas niya. Sabi ng kanyang asawa, Pang, nataas mo lagi ni mo na, Pang. Di ba dili man na mataas? Ambot lang, nga nung mataas na ako. Sabi ko, sige, downward, forward, sideward, upward, backward. Sabay English sa tuyok-tuyok. Ha? Ikot-ikot. Ako na sigot ng Bisaya. Tuyok! Pag humanya karon og kuan. Sige. Balita na ako og mo lingi kang pinakalit mo tuyok pud ang kalibutan ang balay nimo. Testingi daw, sir. Testing daw lingi sa wala pinakalit. Saman, tuyok ang balay wala. Wala man. Tuo. Wala man. Pag ganun-ganun niya, wala na. Alam mo pagkatapos, siya na ang nag-serve sa amin. Habang nagmimirinda kami, siya na pumunta sa kusina, kuha ng baso, kuha ng plato, kuha ng kung ano-ano. Nakaratingin siya dito, si Mr. Habonero. Praise the Lord! Gipangutanan ako siya, tinanong ko siya, Sir, dinalhan ka na pala dito ng asawa mo ng pastor, bakit hindi ka naniwala? Hindi ka man daw naniwala. Eh paano, pagtingin ko sa muka sa pastor, balbas sarado, walang linis, parang abusayap. Ganun ba? Yung tambalan, gidala mo daw ka din he. Ulagi, talaan lagi ko dari, pero bastos kay igbaba. Sabi ko, ngayon, nagpunta ako dito, bakit tinanggap mo ako? Sabi niya, sa tinuod lang, pagsulod ni mo suportahan, nakita na ko ang kahayag sa imong lawas. Niingon ko sa akong hunahuna, mauna ni ang akong giampo. Nagipadala sa Ginoo. Bantog ra, sugod pa lang ko gwali, sige naghilak. Ikaw magsugod ka gwali, muhilak ba na dayon ang tao? Dili. Nahaday siya nakita nga kahayag. Praise the Lord. Let your light so shine before men. Dili na kahayag nga ordinaryo. Kahayag na nga iya sa Ginoo. Mo na gikinahanglan mahimo gitang blameless. Gikinahanglan mahimo gitang harmless. Gikinahanglan mahimo gitang without rebuke. Kay himuon nanta sa Dios nga sudlanan niya. Praise the Lord. Gagawin lang po tayong sisidlan ng ating Panginoong Diyos. Miracle. Power of God nangyari. So, the third one, yung inimbita ako ni Brother Pubs. Ipaparepair rin siya ng sasakyan kasi buy and seller na siya noon ng mga sasakyan. Karamihan kasi noon, di pa high-end yung mga unit niya, yung mga luma-luma, kakatukin niya ni Brad Pubs. Paglata lahat, bahala may bulok, basta lata lahat. Ipa-repair niya yan sa shop. Yung shop na ipina-repair niya, dyan sa Mintal. Nagreklamo ang mga trabahante kasi stay in yung pintor niya, stay in yung bodybuilder, stay in yung pintor. Meron palang jeep na di pasahero dyan sa Mako na na-aksidente. Daming patay. Ngayon, gibiding sa insurance kung sino ang mag-repair para bayaran sila. Sila mananalo sa bidding. Di na lang sasakyan dyan, dami pandugo. May naririnig ang mga trabahante na nag-agulo. Nag-iyak ba? Siguro yung mga ano dyan, yung mga pangyayari na nagmumulto, kumbaga. Hindi sila makatulog. Sinabi nila ngayon sa may-ari. Yung may-ari, Katoliko, natural. Lalapit talaga yan sa pari. Sinabihan niya ang pari, Pader, gusto na ako, publisingan akong shop, kay nagamulto. Ang pari hindi nagpunta dahil dami daw schedule. Ito si Brad Pubs, nag-testimony. Sabi ni Brad Pubs, Sir, kung gusto niyo, imbitahin natin yung pastor namin. May gift yun. May gift mula sa Panginoon mag-cast out ng masamang espiritu. Inimbitan nila ako.
Nagsama kami ni Brad Pubs doon. Pagtapos ng casting out of demons, nawala. Balik doon si Brad Pubs, hindi na ako kasama. Sabi ngayon ng mga trabahante, Sir, kinsa ganitong imong kauban diri, sir? Sino yung kasama mo dito, sir, na nag-prayer, sir? Amo tong pastor. Naraba mi nakita niya, sir. Di kuyawan si Brad Pubs, basig nakita ko niya, nagsigarilyo ba, o nakita ko niya, nag-agbay-agbay ko diha og mga bayaran o unsa. Unsa man nimo nakita niya? Kuhan man, sir, kay katong nag-cast out siya diri, sir. Ang iyang lawas, sir, gibalot og kahayag. Ang borderline daw sa katawan ko, light na napakaliwanag. O tingnan mo. Hindi pala ordinaryong light ito. Na gustong ipakita ng Diyos sa mga tao, sa buhay natin, sa buhay ninyo, sa buhay ko, nating lahat. Gusto lang ng Diyos maging blameless tayo, harmless tayo, without rebuke tayo, katulad ni Zacharias at ni Elizabeth. Blameless sila in all the commandments of the Lord. Possible yan. Gagamitin ka ng Diyos. Praise the Lord. At gagawin natin ito, sabi ni Brad Pubs, di man tayo magtagal dito. So habang buhay tayo, maglingkod tayo. Maximum natin yung time natin na tumulong sa gawain ng Diyos, magpagamit tayo. That's right. So gagawin natin ito habang basa. Philippians 1:10. Praise the Lord. That ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ. Yes. Approve the excellent. Minsan, pag mag-share ka sa mga tao, magpakabalaan ang Ginoo nag-ingon. Di na, di mo approve. Di na matuman makatuman. Si Kristo lang. So, wag i-approve. Ang giingon din, approve that excellent. Praise the Lord. Approbahi. Thumbs up. Ganon ka. Approve. Yes. Ganon. I can do it in the name of Jesus. I can do it according to His commandments. I will be obedient. Ganon lang. Sagot ka lang. Yung bang agree ka lang. Approve mo yung excellent. Praise the Lord. Ay, punta ka sa iba-ibang mga ngayon. Iba-ibang tao. Pag sabi mo, magpakabalaan, magpakahingpit, magtuman, ay pagsulti na, useless na, useless. Ayaw na, isisguti na. Ay, si Kristo na natuman kita, di ta makatuman na. You disapprove. The Bible says approve things that are excellent. Praise the Lord. That ye may be sincere and without offense. Pati ikaw, apil ka nga wa kay offense. Mingon gani kag wa kay offense, meaning to say, wala kang offense mula sa pagsubang sa adlaw ngadto sa pagsalop ni ana. Nagampo ka, nagbaton kag kahadlok sa Dios. Wa ka maglapas sa iyang kasuguan without offense. Praise the Lord. Magawa mo yan. Approve the things that are excellent. Para gawin natin ito till the day of Christ. Hanggang sa pagbalik ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya dito, pag ano yung rebuke dito sa atong kinabuhi, pag nirebuke tayo sa Word of God, bago ka agad. Sisi, then amend your ways, baguhin na kung ano dapat baguhin, change lahat. Para wala ka ng rebuke pagdating ng panahon. Praise the Lord. Excellent ka na, perfect ka na, blameless ka na, without rebuke ka na. Bakit? Sabihin ko sa inyo. We do not fight against flesh and blood. Bakit? Ano yung kaaway natin? Greater and mightier and powerful than flesh and blood? Yes! Pag hindi ka full equipped ng Panginoon, hindi mo mabit yan.
Pag hindi mismo ang Diyos sasama sa iyo, hindi mo matalo yan. Ay paano ka sasamahan ng Diyos kung marumi ka? Paano ka sasamahan ng Diyos kung doubtful ka? Paano ka samahan ng Diyos? Disobedient ka. Kaya sabi diyan, papadala ko kayo. Saan tayo papadala? Basa. Matthew 10:16. Praise the Lord. Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be therefore wise as serpents and harmless as doves. Yes. Papadala ko kayo sa katulad ng mga tupa doon sa mga lobo. Wolves. Alam niyo yung wolves? Wild dogs. Yun yung mga wild na mga aso na talagang pumapatay, kumakain talaga yan ng mga laman. At ang paborito nilang kinakain yung mga tupa kasi mababait. Dali nilang maano. Pero ang sabi ng Diyos, I will send you as sheep among the wolves. Be wise as a serpent. Be harmless as a dove. This is not all about the physical ability, but this is all about obedience to the Word of God. Wolves, ibig sabihin, bibiktimahin ka ni Satanas. How Satan will victimize us? Itulak tayo sa mga tukso. Itulak tayo sa mga paggawa ng mali. Labag sa batas ng Diyos, pagkakasala. Punta ka doon, nandyan ka. Mahaharap mo yan sila. Kailangan maging harmless ka. Kailangan maging wise ka na hindi ka madungisan. So this is not about the physical ability, but this is about the obedience to His commandments. Praise the Lord. So, yun. Habang nandiyan ka, makikita yung liwanag sa buhay mo. Mapapansin nila yung liwanag sa buhay mo. Makita talaga yan. Hindi pwede hindi makita. Pag dumating sa atin yung light, then tumayo ka. Lumiwanag ka. Basahin natin yan. Isaiah 60 verse 1. Praise the Lord. Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Yan, tumayo ka, lumiwanag ka. Ang iyong liwanag dumating. Ang kaluwalhatian ng Panginoon sisibol dyan sa iyo. So yung light na yan, na mag-shine sa buhay mo, no other than the glory of the Lord. Praise the Lord! Ang kaluwalhatian ng Diyos, ang kalinisan, ang kabanalan, at ang katuwiran ng Diyos. Yun yung mag-shine sa iyo. Yun yung mag-arise o mag-rise sa iyo. Yun yung makita sa buhay mo. So hindi basta-basta na hindi ang glory of God ang makita sa atin. It's not a joke. Pwede tayo magsalita ng Word of God, pwede tayo mag-preach ng Word of God, pero walang power. Ever learning but never able to come to the knowledge of the truth. Sige preach, sige Bible study, never able to come to the knowledge of the truth. Bakit? Anong sign ng tao na nakarating na sila sa katotohanan? Dahil laya na, hindi yung laya nga dried ha. Pag sinabing laya na, gawas no na kung sa Bisaya pa, sa pagpakasala. The truth shall set you free. Pero kung hindi pa napalaya, gawa pa rin ng gawa ng mga paglapastangan sa mga kautusan, sa katuwiran, sa kabanalan, blamable ka pa rin, rebukable ka pa rin, nandyan pa rin ang lahat ng karumihan sa buhay mo. Kahit pa araw-arawin mong magbasa ng Biblia, attend ka ng prayer meeting, attend ka ng place of praise and worship, pero gapos ka pa rin sa anumang kasalanan sa mata ng ating Panginoong Diyos.
ever learning but never able to come to the knowledge of the truth. Bakit? Siguro yung leader mismo, hindi liwanag ng Diyos, hindi glory of the Lord ang nakikita sa kanya. It is just what? Manly, human power, human wisdom. Tao lang. Hindi yung glory of the Lord. Pag sinabing glory of the Lord, that is extraordinary power of God na magpalaya sa mga tao sa lahat ng kamalian, kasalingan, kasalanan. Praise the Lord! You know, when I preached for the first time in Anglican Church, nag-preach ako ng Galatians 5:19 to 21. Paglabas sa bibig ko na bawal ang paglalasing, tinginan kaagad yung mga pastor sa isa't isa. Makita mo naman yun sana eh. Tagtingin sila sa isa't isa, nadala yung smile, para bang, uy, tamaan tayo nito ah. Pero yung friend ko na pastor nila doon, siya na mismo nag-preach ng Galatians. Siya na mismo, inadapt na niya. At hindi na siya nawawala ng blessed oil. Imagine that. Opening prayer, how great thou art, pinaawit niya. Closing prayer, yung final naming gathering doon sa pinakamalaking area sa Kuta, Kinabalu. Siya yung chairman kasi nung panahon na yun. Na-adapt niya. Yung pero sige lang. Pray lang natin yan. Posible na kita niya. O hindi kayo posible, ang liwanag ng Diyos. Yun yung brother na pinagaling ni Jesus na cancer. Praise the Lord! Cancer na pinagaling ni Jesus instantly. Yan yung nagsabi sa akin na, you know, bro, can you still remember when we went to the house of my elderly brother, Joseph's son? I can still remember your face. I can still remember how do you rebuke my brother. And you told him, Sir, do you acknowledge your sin? Ganun daw ako katapang. Hindi ko naman maalala yun eh. Giano lang niya ba? Anong tawag niyan? Yung ginagaya-gaya, anong tawag niyan? Impersonate ba yan? Yung bang, inaano niya ba? Siyempre, power of God yun eh. Who am I? Assemblyman yan. Kung doon pa yan sa Malaysia, YB. Di ba, Brad Sam? Pag YB ka, nako, mga tao halos magluhod yan sa'yo. Ano yan sila? Highly respected person. Pag sinabing YB, nako, di basta-basta yan. Pero nung nag-humble siya, tingnan mo, pinagaling siya instantly, miraculously. Praise the Lord. Bago lang nag-pass away, tanda na rin kasi. Matagal naman din yan. Ilang taon na. At least nalenten yung life niya, mga 10 years o 15 years. Matagal na. 90s pa yun eh. Praise the Lord. Ano na tayo ngayon? 2020 na tayo. Okay. So, yung liwanag, which is the glory of God, hindi bastang liwanag yan ang dapat nandito sa atin. So kaya anong sabi ni Jesus sa mga disciples? Yun na, inutusan na sila. Basa. Matthew 5:14 hanggang 16. Praise the Lord. Ye are the lights of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. Yes. Sabi ni Lord Jesus, ye are the light of this world. Kayo ang liwanag sa sanglibutang ito. After they received Christ, after they were rebuked, after they were trained, after they were cleansed, then, sabi niya, kayo ang liwanag sa sanglibutang ito.
Hindi yan sinabi ni Jesus nung hindi pa sila na-sanctify. Hindi pa sila na-cleanse. Kaya katakot-takot ang rebuke ng mga disciples na tanggap nila dito. So, pinadala sila. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Saan galing yung liwanag na yan? Kay Lord Jesus Christ. Kailangan meron tayo niyan na liwanag. Anong klaseng liwanag nandyan kay Lord Jesus? Burning. As shining light. Di yan matatago. At tayo, for a season, let us be willing. Willing tayo magtanggap sa liwanag. Willing tayo mag-adapt sa liwanag ni Kristo. Basahin natin. John 12:35. Praise the Lord. Then Jesus said unto them, Yet a little while is the light with you. Walk while ye have the light. Sorry. John 5:35 na skip natin. John 5:35. Sige po. Praise the Lord. He was a burning and a shining light, and ye were willing for a season to rejoice in his light. Yan. Siya yung burning and a shining light. Tayo, willing for a season to rejoice in his light. Ibig sabihin, willing tayo na masaya for a season sa kanyang liwanag, na ang liwanag na yan, na nasa kanya, makita, madala natin sa buhay natin. Bakit for a season? Siyempre, yung testimony ni Brother Pabs kanina. Ano lang tayo dito For a season lang tayo dito sa sanglibutang ito. Kaya anong advice ni Lord Jesus sa atin? Basa. John 12:35. Praise the Lord. Then Jesus said unto them, Yet a little while is the light with you. Walk while ye have the light, lest darkness come upon you. For he that walketh in darkness knoweth not whither he goeth. Yan, sa kaunting panahon, habang ang liwanag ay nasa inyo. Ano yung liwanag? Yung buhay natin. The life, light is the life of men. Habang may buhay ang tao, may ilaw. Walk while ye have the light. Lumakad kayo habang may ilaw kayo. Ilaw ni Kristo na ito. Lest darkness come upon you. For he that walketh in darkness knoweth not whither he goeth. Little while. Kaya for a season Ye be willing for a season. Praise the Lord. Kaya maikli lang. Kaya wag tayo mag-aksaya ng panahon. Wag mag-aksaya ng oras. Wag magsaya ng araw. Be blameless. Be harmless. Be without rebuke. Be perfect. Diyan sa presensya ng Diyos, approve the things that are excellent. Praise the Lord. Para punuin ka ng Diyos ng liwanag niya. Liliwanag ka sa sanglibutang ito. Marami pang tao. Alam mo yung light. Bakit importante ang light? Di ba pag meron tayong gustong i-reveal, light ang ginagamit natin? Di ba pag gusto nating maglakad sa dilim at merong guide natin para makita natin ang daan, di ba light? Di ba as asiman yan si Brad Pubs? Alam ni Brad Pubs yan. Alam mo, pag gabi yung dagat, black, total black yan. May mga isla dyan na mga bato na maliliit, yung tawaging islet. Ang ginagawa ng mundo, kung saan man yan, o mga gobyerno, o ng bansa, kung kanino man yan, nilalagyan nila yan ng parola. Ilaw, para hindi ma-aksidente yung barko na yan. Importante yung light na yan. Daming mga tao ngayon na confused. Maraming mga tao ngayon na madilim pa ang isip. Ang liwanag ni Kristo lang ang makapagbigay sa kanila ng totoong liwanag para hindi sila ma-disgrasya sa sanglibutang ito. Kaya, for a little while we have this light, walk in the light. Praise the Lord. Be harmless. Be blameless. Be without rebuke. Approve the things that are excellent. Daily. Be like Zacharias and Elizabeth. Praise the Lord.
ginamit sila ng ating Panginoong Diyos. So huwag kayong magtaka. Pag meron akong rebuke dito na isang tao, huwag mong sabihin na, ay, hindi man yun ako ang nirebuke. Dapat, pag isa ang nirebuke, pag meron kang gawa na similar or pareho ba sa nirebuke ko, i-claim mo yung rebuke, isali mo yung sarili mo para magbago ka rin. Huwag ka nang maghintay na ikaw ang i-direct kong i-rebuke. Praise the Lord. Kasi yung rebuke na yan, para yan sa lahat. Bakit? Naghihintay ka pa ng i-mention yung pangalan mo? Huwag na. Basahin natin yan. 1 Timothy 5:20. Praise the Lord. Them that sin, rebuke before all, that others also may fear. Yan, kung sino man yung nagkamali, nagkasala, rebukein mo sa harap ng karamihan ng lahat para yung nakarinig, matakot din sa Panginoong Diyos. Para lahat maging without rebuke na. Praise the Lord. Ganon. Ganon ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Meron kang spirit of humbleness. Tapos, yung nag-rebuke naman, magbantay ka. Ikaw nga nag-rebuke, magbantay ka gayon. Ikaw nagre-rebuke, mag-ingat ka. Bakit? Baka nagturo ka dyan sa mga membro mo. Yung apat na daliri mo nakaturo sa iyo. So, ibig sabihin niyan, kung sakaling mag-rebuke ka man, kailangan ka man talaga mag-rebuke, see to it, ikaw without rebuke. Praise the Lord. See to it, hindi magbalik sa iyo yung rebuke mo sa mga membro mo. Basa. Titus 2:15. Praise the Lord. These things speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise thee. Yes, na walang tao na makadespise sa iyo. Pa-rebuke yan. Na hindi maglasing, nangangamoy yung bibig niya ng tanduay. Pa-rebuke yan. Huwag magpatad ng loto. Tingnan mo yung wallet niya, ang daming resibong na ng loto. Pa-rebuke yan. Huwag magsabong. Pero sikrito, nag-o-online sabong. Pa-rebuke na huwag manood ng porno. Pero yung cellphone niya puno ng mga pornographic. Pornographic social media o pornographic. Kung ano yung mga ano dyan. O dapat hindi ma-blame ang nag-rebuke. Praise the Lord. Ganon din, as a parent, siyempre, ma-rebukein mo man talaga yung mga anak mo kung magkamali. Mag-ingat ka. As a young people, mag-Sunday school kayo, pwede kayong nag-rebuke. Pero ikaw na magbantay ka. Mag-Sunday school ka sa mga adult, magbantay ka rin. Lahat tayo mag-ingat na walang makadespise sa atin. Let no man despise you. Yes, we need to rebuke with authority. Kasi ang pinapatay natin dyan yung gawa ng dyablo. Pinapatay natin dyan yung kasalanan sa buhay ng tao. So rebuke with authority, but let no man despise you. Praise the Lord. Yan ang mag-ingat tayong lahat. By the grace of God, by the power of God. Kasi ngayon ang kongregasyon, ang generation ngayon sa sanglibutan ito hindi basta-basta. Pakinggan mo yung mga kabataan ngayon. Iba na ang kanilang mentality. Lumalaban na sa mga magulang, hindi na nagre-respeto, may sarili na silang kanilang sariling pamamaraan, kahit baluktot, sige pa rin. Kaya, ang tawag dito, perverse and crooked generation. Basahin natin, Deuteronomy 32 verse 5. Praise the Lord. They have corrupted themselves. Their spot is not the spot of his children. They are a perverse and crooked generation. Yan, they corrupt themselves. Their spot is not the spot of his children. They are a perverse and crooked generation.
So, kailangan ang buhay natin, hindi na tayo dyan, hindi na tayo corrupt, hindi na tayo perverse, yung liko and crooked generation, baluktot. Alam mo yung mga disciples dito, minsan, hindi pa sila nasakdal at that time. May mga nagtago-tago pa siguro ng kasalanan. May mga kabaluktutan pa. Merong inilapit doon na ipa-cast out. Hindi nila na-cast out. Kaya anong isip ni Lord Jesus sa kanila? Na-discern sila ni Lord Jesus. Basahin natin yan. Matthew 17:17. Last verse. Praise the Lord. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him hither to me. Yan. Anong nakita ni Lord Jesus sa kanila? Faithless. Ano pa? Perverse generation. Hanggang kailan ako sasama sa inyo? Hanggang kailan ko kayo titiisin? Dalhin niyo yan dito. Siya yung nag-cast out. Kasi pag hindi sila perverse, faithless, makast out nila yon. Kaya therefore, sa buhay natin para magamit tayong lahat, either sa financial, sa tulong, either sa spiritual, yung calling ng Diyos sa iyo, kung mag-spiritual ka, kahit saan. Basta tayo lahat sama-sama. Hindi naman namin ito magawa alone. Hindi din niyo magawa yan alone. This must go together. Praise the Lord! Kailangan mag-go together tayong lahat. Kaya nga, how good and how pleasant it is for the brethren that dwell together in unity. Kaya magkaisa tayo. Yun nga, inahanda ko yung sasakyan natin na 4x4 kasi parang mainit na yung invitasyon sa akin sa bundok. Nagtatanong na sila kailan daw ako magbisita. Lalo na yung bagong ordain, si Pastor Julie. Tanong ko sa kanya, kumusta ka dyan? Pastor, hindi pa gaanong mga membro dito. Gusto ko magbisita ka dito kasi para ma-explain mo ng husto yung part ko. Kasi kasama yan siya doon, mga membro noon na nagmamaterial. Elder siya doon, nagbibigay ng Word of God. Ngayon, full-fledged pastor na siya. Yung mga membro hindi pa gumagawa ng kanilang obligasyon like giving of tithes. Nadama ko rin yung burden niya. So, nagkaroon ako ng urge na puntahan ko, pati yung tsumbukan na yan. Praise the Lord! Mabuti na lang ang gobyerno natin ngayon, kumikilos. Nag-post ang kapatiran natin sa Kanggusan. Ang lawak na ng doon, malawak pa yung karsada nila dyan, yung karsada natin dyan, mas malawak pa dyan. Sabi ko, parang bahay ito ni Brad Noel nagtanong ako, ito ba yung karsada na malapit sa bahay ni Brad Noel? Sumagot ka agad si Brad JP. Sabi niya, opo, pastor, yan na yun. Yung green na bahay dyan. Ha? Ano pa man yan nung pagpunta ko doon? Ang hirap ngayon yung grader, yung bulldozer nandoon. Luwag na luwag pa. Sabi ko, Lord, salamat po. By the grace of God. Praise the Lord. So, i-pray ninyo. Isalin ninyo sa prayer. Baka before October 3, makasaglit ako doon. Huwag ko nang tagalan kasi urgent na ito. Kahit dito lang muna ako sa part ang sinabi ko doon, the most highest mountain na bisitahan yung Sawidan, tsaka Tsumbukan, tsaka Mati. Kailangan matuntunan na natin yung lote na bibilhin doon para sa church. Praise the Lord! Kasi yung ating government nag-aas na sa akin, Pastor Chit, maghanap na tayo ng lote. Iba talaga may government na nagsusuporta. Maghanap na tayo ng lote. Kasi yung budget natin, at least meron na tayo mga allocations for that in case na may mahanap. May narinig ako, may mura daw na lote na maganda. Sabi ko, sige. So marami tayong daanan, Mati, Sawidan, then Tsumbukan. Tsaka yung daan doon, maganda na masyado.
halos patag na. Praise the Lord. Baka sabihin nyo, kung magsama si Sister Lilia ba? Minsan Sister Lilia, nagsama yan doon. Pati Sister Pili. Naku, naubos yung rebuke. Kunti lang gaganon yung sasakyan na Kasi hirap talaga ang daan noon. Salamat tayo kay Jesus na we got the president who has the political will na ayaw niya yung budget ng ating government. Lagi lang walang magawa kundi lahat yan. Ipalo lahat yan. Tapusin lahat ng mga projects as much as possible. Kaluwagan din yan sa atin. Nakarating na ang kuryente sa Madsayap. Nakarating na ang kuryente sa Kanggusan. Praise the Lord. Next naman, doon na naman yan sa Chumbukan. So let's pray for all these things. Magkaisa tayo. Let your light so shine before men. Para marami pa tayo. Tapos may tumawag sa akin kanina, Pastor Cheat, mag-donate ako ng lupa. Ano i-donate mo sa lupa? Lupa dyan sa Balingasag. Kasi nandyan ang mga relatives ko. God's will, magkrusada tayo. Mag-donate ako ng 150 square meter. Praise the Lord. Ako na bahala, magpa-title ako na lahat. By God's grace. Mag-donate ako. Kasi part ko yan. Inheritance ko yan sa amin. Ikaw, to God be the glory. O di meron na tayong possibility sa Balingasag. Praise the Lord. Part yan ng Misamis Oriental. Tapos tumawag na naman kanina. Pastor Chit, actually 1 hectare yan. 6 kami maghati-hati. Ha? 1 hectare, 6 kayo maghati-hati? Ilan ang part mo? 150 square meter raw. Teka. I-divide nga natin yung 10,000. I-divide natin sa 6. Lumabas, 1,500. Padalhan mo ako ng titulo ng mama mo kasi nakatitulo yan sa mama mo. Kung 1 hectare ba yan? O paano kung 1 hectare talaga, 1,500 ang total ng part mo? I-donate ko lahat yan. Sabi niya sa akin. Uy, praise the Lord. Praise the Lord. Sige, by God's grace, by God's will, i-pray natin yan. So, tayong lahat, let us shine. Para sa ganun, marami pang mga kaluluwa ang mabless ni Lord Jesus. Saan man tayo ipadala ng Diyos. And let God be glorified in all these things. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.